Ayan na nga mga kaibigan. So, kayo na po yung bahalang humusga o sumuri. Ano sa tingin po ninyo? Ito ba ay mayroong basihan? O ito po ay political issue lamang na hindi dapat pagtuunan ng pansin mga kaibigan? Kung inyong napanood ang kumbaga naging expose po ng mga host ng Net25, no? Ay meron po silang binanggit na military ghost project na nagkakahalaga po ng 15 billion pesos. Okay? Military ghost project na ang halaga ay 15 billion pesos. So, ibig sabihin, involved po daw dito si Armed Forces of the Philippine Chief of Staff na si Romeo uh, Browner Jr. Okay, so naniniwala ba kayo na walang kinalaman o walang alam dito si Browner? Bakit kung wala siyang alam, bakit ganito na lamang ang kanyang pagsuporta sa administrasyong ito ni Pangulong Marcos Jr.? It's very obvious there is corruption behind, no? It's very obvious that there are congressmen involved, but bakit tahimik sila? No? Bakit tahimik at patuloy na nakasuporta ang military sa administrasyon ni PBBM? Okay? So panoorin natin itong mga video clips na ito and kayo na po yung bahalang humusga. Ano kaya yung sinasabi dito ni Congressman Zaldico na nakapag-deposit na siya ng pera? Okay? Nakapag-deposit na rito si Zaldico ng pera, obviously. At binanggit po niya ito. Pangalawa, mga kaibigan, lumutang ang isang balita na di umano ay mayroong Browner condominium na matatagpuan sa BGC. Ito ba ay condominium na pag-aari ni AFP, yan, Chief of Staff Romeo Browner Jr.? Okay, i-check nyo na lang. Browner Condominium 2. Okay, Browner Condominium 2. So, yun lang. And, sige, kayo na po yung bahalang sumuri. Tayo po ay nagtatanong lamang. Kailangan natin ng kasagutan, syempre. Okay? So, there you go. Panoorin natin itong mga clips na ito. Pasok yung sinabi ko sa when we meet last week, no, sa Misibis. Opo, sir. Okay, naipasok lahat, additional of 8 billion. Nauna yung 8 billion sa HGAB. Now, naipasok ulit namin another 8 billion. That's 16 billion. So, total yung buong 350 pesos na... Okay. Yeah. Yes, sir. Salamat po. Salamat. Thank you. Sir, salamat. Thank you. Thank you. Sila General Parandon, sila lahat for the family of the people. So, we would move for the increase of the soldiers daily subsistence allowance from 150 pesos. We think president that the troops that you come to see us here, but we want to go. That's why I'm very grateful that your help. Okay. Oh, well, we invite also the host to So, ito na nga mga kaibigan, no? Dumalo na po sa ICI investigation itong si dating House Speaker na si Martin Romualdez. Okay? So, sabi po ng ICI ay wala pa raw konkretong statement itong si House Speaker Martin Romualdez. Kaya hindi pa raw siya maaaring gawing state witness. So meron pa pong mga araw na dadalo itong si Martin Romualdez sa ICI investigation. Okay? So, nagtataka lang tayo. Bakit siya gagawing state witness ni
ombudsman. Kaya ni Ombudsman Romualdez, saan ka nakakita mga kaibigan? Kapag sinabi po kasing state witness, ito yung mga whistleblower. Okay, yung mga maliliit na isda. Sila po yung dapat na state witness dahil yung maliliit na isda, yung kanilang nire-reveal, yung kanilang kumbaga yung ibinubuko nila, yung sinasabi nila ay yung mga isda sa malaking aquarium. No? Ang state witness ay yung mga maliliit na isda, yung mga whistleblower. Sila po yung mga whistleblower, yung mga maliliit na isda. Kasi yung ibinubulgar nila ay napakalaking isda sa loob ng isang aquarium. So paano po mangyayari na magiging state witness ang isang malaking isda? Gayong siya po ay ilang beses nang idinawit. Yung pangalan niya ay ilang beses na pong binanggit ng mga contractors na involved sa anomalya. Paano yun? Paano magiging state witness yung isang kriminal? Paano magiging state witness yung napakalaking isda sa isang aquarium? Sino ngayon yung ituturo niya? Yung mas mababa pa sa kanya? Pwede ba yun? Ituturo niya yung mas mababa sa kanya siya yung pinakamataas. May ganun ba? Ewan ko guys, no? Ewan ko lang sa inyo kung naiintindihan ninyo yung sinasabi ko. Kung gagawing state witness si House Speaker Martin Romualdez, sino yung mastermind? Ituturo niya yung mas mababa sa kanya? Di ba? Pwede ba yun? Ituturo niya yung mas mababa sa kanya? Kung oo, sino? 'Di ba? Usap-usapan, no? Ang ganda ng usapan diyan, no? 'Di ba? Narinig ninyo, no? Malapit na malapit doon sa 15 billion na sinasabi ng dalawang broadcaster ng, naku po, ayoko na lang magita yung broadcaster na yun, baka pag-initan na naman. Ang sabi ng dalawang broadcaster na yun, 15 billion daw yung nakuha, no, ni Browner mula sa tinatawag nilang military ghost project. Anyway, kung meron talagang military ghost project, bakit may ganyang meeting? Kung wala talagang ghost project, no, bakit may ganyang meeting? Tapos sabi ni Zaldico 8 plus 8. Naku, 16 billion yun. Sige nga, bakit may ganyang usapin? Bakit may ganyang video? So, eto na. Ano? Tingin ninyo guys. Yung Browner condominium sa BGC, kanino yun? Nagtatanong lang tayo ha, nabasa ko lang yon, napanood ko lang yon. Ang sabi po nung nag-post, meron palang condominium si Romeo Browner Jr. Ang pangalan ng condominium ang pangalan ng condominium Browner condominium. Ito ba ay kay Romeo Browner Jr.? Okay, so calling office of the ombudsman. This is 15 billion. Can you please take over to investigate the assets and liabilities of the Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Romeo Browner Jr.? So there you go. Review. Here's a Sal N.